Diretso na tayo sa guest natin, Chiki. Para mapag-usapan talaga natin ang masinsinan. Oh. Eto na po si UP Political Science Professor Antonio Contreras. Nasuki na rin po talaga natin dito sa STL. Good evening, Prof. Hi, Prof. Magandang gabi, magandang gabi. Magandang gabi sa inyong dalawa. Oo, Prof, reaction mo muna dito sa ibinunyag ni dating Congressman Zaldico. Well, hindi na ako nagugulat. Actually, in-anticipate ko na yan. Malamang sabi ko, one of these days, merong babaligtad. At hindi, ang inakala natin na babaligtad ay si Gutesa, hindi, si Zaldico. But what is suspicious about this is the fact that yung timing, parang merong medyo may pagka-choreographed yung parang parang may agenda siya. Usual, alam naman natin gusto niya iligtas ang sarili niya. Kasi kung iisipin natin, may tatlo akong tanong na actually dapat tinatanong ng isang rational na mag-isip. Una, kung talagang si Pangulong Marcos ay merong kamay na idinutdot sa korupsyon, bakit siya ay nagsimula ng investigasyon? Di ba sa isang rational mag-isip? Bakit ka magsisimula? Bakit mo i-feature sa SONA mo? Ba't mag-ililiga ka ng ICI? Na mapapahama ka. Hindi ba lalayo ka? Ililiban mo sa ibang direksyon. Prof. Pangalawa, Prof, yes. mag-i-interrupt lang ako dun sa sinabi po ninyo. Kasi sabi nyo na dapat nga nililihis dun sa issue na yun, di ba? Kung siya man yung mastermind. Posible din po ba? Well, devil's advocate lang po, Prof, no? Posible din po ba na to control the narrative, ni-frame na niya yung issue to make himself the savior instead of yung nag-cause ng problema. Posible din po ba yun? Posible naman yun, pero malaking sugal yun. Alalahanin natin, may nakaabang sa posisyon niya. You know, may nakaabang sa posisyon niya si Vice President Sara Duterte na hindi naman niya kakampi. Ibig sabihin niyan, marami ang kailangan siya mag-fail. So that's possible, but the second and the third question I have will put a stop to that kind of entertain that thinking. The second question I have is, okay, bakit kailangan pa niyang isingit yung isang daang bilyon sa legislative phase ng budgeting? Samantalang pwede naman niyang gawin sa National Expenditure Plan. Diba? Ang NEP, siyang may hawak niya, pwede niyang taasan kung pasok niya yung mga gusto niya. Ba't kailangan niya pang mag-involve ng maraming tao na hindi niya hawak? Para lang maipasok. So yan. Ang ikatlo, hindi ba binito ni Pangulong Marcos ang budget, lalo na yung sa public works? O magsisingit ka ng 100 billion tapos i-virtu mo yung 195 billion. It doesn't add up. Doesn't make sense. Isisingit mo tapos i-veto mo. Ano yun? Para umaarte lang siya. So, kung yung first tama yun, pwedeng sabihin, gusto niya mag-play victim, etc., etc., but the second and the third, are compelling reasons. That means, plinano niya na to, tapos sasabihin nila si Pangulong Marcos ay hindi bright. Di ba? para maisip tong mga to. So, I think the question is, yung second and third, bakit kailangan pang isingit sa BICAM yung 100 billion samantalang pwede na niyang ilagay na sa NEP? Na hindi wala nang debate doon. At yung pangatlo, bakit kailangan niyang i-veto yung 195 billion? Imagine, sisingit ka ng 100 billion tapos tatanggalin mo rin lang mas malaki pa, halos times 2 ang tatanggalin mo. Pero, Prof, pagdating doon sa mga battle of perceptions, ano po yung nakikita ninyong posibleng dahilan? Bakit ngayon nagsalita si Zaldico? Ang tagal-tagal na natin siyang hinihintay. Isa pa nga yun na dahilan, kaya ako kakonect yan doon sa isang mga rally na magaganap. Hindi ko sinasabing ganon, pero posible na baka may koneksyon na siniset up yung narrative. Alalahanin mo, dapat siya ay mag-appear sa Zoom. Diba? Na sa pantaha, kung nag-appear siya sa Zoom, baka doon yan nilahad ito. Right? So, baka wala. So, ang tanong dito, sino magkukontrol ng narrative? Sino kumokontrol kay Zaldico? Nakita na kung sa Zoom yan at nasa Amerika siya, kung saan siya, ang tanong dito, baka dun niya sinabi to. Siguro natunugan, kaya hindi na siya pina-attend, di ba? Kasi wala nga silang control. They could not contempt him
cite for contempt. Ando siya sa ibang lugar, naka-zoom siya. All they can do is to shut him off. So siguro ganun ang nangyari. Kaya nawalan sila ngayon ng platform. Kaya naglabas na lang siya ng video na ganito. So I think it's all choreographed, because ang tagal-tagal mo nagtatago, tapos bigla ka na lang lalabas sa ngayon. Ano ang meron? Sinong So nag-choreograph? I'm sure there is always the possibility that he's telling the truth. But in politics is a game of perceptions. So who is spinning who? That is the question. Pero ano po ang tingin ninyo na posibleng maging epekto nito, especially now, na sabi nga po ninyo, may mga magkakasunod kasi na kilos protesta na gagawin in terms of dun sa emosyon ng mga tao, how will this affect? Alam mo, sa totoo lang, tayo lang namang mga talking heads and thinking ang nagsasabi na may ganito. Pumunta ka sa daan, sa ordinaryong mamamayan, alam na nila ang kwento. Sinasabi nila, pinagluloko lang tayo ng mga to. I think we are assuming that the people can easily be hoodwinked to believe. Of course, there is a rally. I don't know whether that can reach a point where it could create a destabilization. The military has already warned that some people might want to disrupt it and have, baka may bomba pa daw, etc. But the military at least is ready to deal with it. They're coming. Ako kasi tinitingnan ko puro to optics puro to narratives na para ma-serve ang agenda. Nako, nag-freeze si Prof. Ayun. Copy, Kung mga Prof. ordinaryong mamamayan na pinoproblema nila Okay, ayusin muna natin yung linya ni Prof. Contreras. Sayang naman yung mga sinasabi niya. Nandun na siya sa part ng destabilization. Oo, sabi niya puro optics to. Oo. Na gusto nating marinig kasi simula nung mangyari ito, especially nung September 21 na kilos protesta, hanggang ngayon hindi nawawala yung issue ng destabilization. Although, there was already a denial from the AFP, pero nandyan pa rin. Hindi ba? So gusto nating malaan, ano bang nangyayari dyan? Ayan na, si Prof muli. Wala pa. Wala pa. Okay, nakalagay kasi ready. Wala pa pala. Diba? So kasama yan doon sa mga gusto nating maunawaan. And gusto ko ring malaman, Chiki, ano ba yung pwedeng mangyari na pwedeng magpapacify dun sa mga tao? Kasi ako, personally, totoo namang nakakagalit diba? Pagka naisip mo yung tindi ng corruption na nawala sa atin, yung para dapat sa atin, ninakaw nitong mga magnanakaw na to, nitong mga buhaya na to, syempre, ibang usapan yun. Oo, pero alam mo, tsaka I'm sure marami nang nag-share nitong sentimentong to, no? Parang hindi mo na alam kung sinong papaniwalaan mo Diba? Parang pinaglalaruan tayong lahat. Sa lahat ng mga kampo. Parang pinupush nila, isa-isa nilang pinupush yung mga sarili nilang mga naratibo. So, hindi nawawala na tayo sa gulo. Pero anyway mga kapatid, mamaya po balikan po natin si Professor Contreras para maipaliwanag sa atin ang mga bagay na to. But for now, magbe-break po muna kami. Saglit na saglit lamang. And babati kami ni Chiki habang nasa break. Huwag kayong aalis. Agad na tayong nandyan, Mase. Hello dyan kay Rene Angel Borja, Jojo Tuazon Cruz, Sherwin Cabayes Herrera, Gigi Victa, Herman Santos, sino pa ba to? Julio Madriaga Jr. Si Lilia Magallanes, sabi niya, hindi ka agad magpapaapekto sa ganyang pasabog. Nagtatago pa si Zaldico. Pahirapan nila sa Senado yung tao na yan, sabi niya. Si Kenneth Bryan Almayo, good evening kay Vicente David, sabi niya AI daw yun, ayon kay Zaldico. Kaso yung video na yun galing mismo sa staff ni Zaldico so ang hirap paniwalaan na AI unless siguro may magsabi talaga na expert, no? But for now parang malabo, mukhang totoo yung video, at least dahil galing sa mismong kampo niya.
by Oo. way of logic lang. Yeah. Kiko Anami Villarosa, good evening sa inyo. Carlo Constantino, RJ Brea, Karen Bacarizas, and again, Alex Fuentes. Kung nakikinig ka or kung meron nakakakilala dyan kay Alex Fuentes, baka naman wala lang kuryente, Oo, di ba? maghilo Baka ka walang naman, signal. Alex. Oo, baka busy sa kakaayos ng mga, baka nasalanta, di ba? Oo. Ng Bagyong Juan. Sabihin nyo naman po sa amin na okay lang si Alex. Okay lang siya. Yes. Oo. At saka si Edwin Adapon, kasama yan sa laging nag-hello sa atin. O si Bad Matt, sabi niya, di ba pwedeng sumabit si BBM? Alam mo, the possibility is always there. Lahat sila. Diba? Kasi yung nakakaalam sa nangyayari sa gobyerno, sila rin lang naman eh. Kaya tayo, nakikinig tayo, and as much as possible, kailangan maging critical tayo dun sa mga sinasabi nila para malaman natin kung ano bang totoo. Oh, although sa side na yon na pwedeng sumabit, kasi bring up nga natin kanina yan, di ba, kay Prof. Antonio Contreras, sabi niya, the chances kung sakali, no, medyo sobrang risky. Kasi ang susunod sa kanya, si VP Sara. So, babalik din sa kanya. Andiyan na pala ulit si ano. Hindi, wala pa tayo sa TV. Mamaya pa pala. Oo. Sorry. Magbalik Oo nga natin pala, sa nandiyan pa TV. pala tayo. Oo. Okay. Angel Soriano, ang hirap talaga na wala. Oh, Alan Latchen, Alrain Castillo, and si Remy Buenaviles. Good evening. Daddy Ike, good evening. Hello, si Deo Kasapang. Uy, nako, nanonood pala sa atin ang Tito Lando ko. Ay, Tito hello Lando po. Arsenas, magandang gabi sa'yo, nanonood siya sa atin. Romy Bautista and Victor Mabalio, hello sa inyo. Oo, yung mga suki natin sa Edwin Adapon, Alex Beltran, Lenith Roses, Michael Ang, Ralph Domingo, good evening. DJ Tamsi Soup Soups instead na Shamsi Tamsi, Billy Hadlocon and Jory Remano. Ayan, kay Thelma Monton, Nico Hainto, hello. Hello Vincent Calonia and Alhamer Matindang, Dante Makabato, hello. Si sabi ni Nico Hainto, napakagulo naman ng Pilipinas. Pagdating sa politika, yes, ang Sinabi gulo-gulo mo talaga. pa. Hindi ko na nga alam sinong papaniwalaan natin eh. Welcome back mga kapatid, dito po ang STL, kasama po si Chicky Verhel, ako po yun, tsaka si Maricel Halili, and kasama rin po natin si Professor Antonio Contreras na putol po kanina. Ang last nyo pong sinabi kanina is puro optics lang to. Opo. Alam mo naman ang nagiging natin sa politika ngayon because of the age of social media. Spinning narratives. Kaya nga may AI. Sino papaniwalaan mo? Dati-rati ang mga tao na marami ang nadadali sa fake news. At hanggang ngayon meron pa din. Pero unti-unti na rin naging skeptical ang mga tao pagdating sa mga ganyan. Yun ang nagkaroon ng backlash. People do no longer just believe what they hear and see in social media. So maybe that's beneficial. Kasi ang mga tao ngayon, kung ano sinabi ni Saldi ko, hindi magad paniniwalaan yan. Lahat nagiging nagdududa na lahat. So nawawalan ng trust sa gobyerno, pero nawawalan din ng trust sa mga kritiko. Oh, So in a way, this is a crisis of trust. But in the end, what we might end up is yung mga gusto manggulo, hindi rin paniniwalaan. Pero dahil po dito, kasi nawawalan ng trust sa gobyerno, syempre definitely, kasi ang dami pong naniniwala din dun sa ibinunyag ni Zaldi ko, ano po ang dapat gawin ng gobyerno? Well, pag sinabi kasi natin, Chiki, na ang dami, ilan ba yan? I haven't Kasi counted, pagdating pero ang dami sa social media po. Pagdami kasi sa social media, what you see in social media is an artificial noise. Yan lang naman yung mga may access. Yan yung mga, ang iba dyan, binabayaran. Yung iba dyan, Totoo lock din. ang profile, pero gusto lang mag-troll. What is important is the real warm bodies that we have. The public. Ano ba yan? Nag-resonate ba yan sa kanila? So it's something that we need to deal with. Pero, Prof, ito pong mangyayari na kilos protesta. So yun yung point. Ay, sir? Oo. Yun pong mangyayari na kilos protesta ngayon pong weekend Yes, na I'm here. pangungunahan ng Iglesia ni Cristo. Tapos after that, meron pang another protest rally na mangyayari. Paano po ninyo nakikita na makakaapekto ito dun sa pagiging stable or yung stability ng administration? Ng violence sa Malacanang, right? So, tingnan natin. Pero ano kasi ito parte, alam mo na may marami tayong ritual na ganyan May 3% ang
3% lang naman ang iglesia. Hindi natin alam kung ilan ang dadalo, di ba? So, I don't know. It depends on the ability of the state to absorb this kind of, I would say, disturbances. Ang importante dyan, nasaan ang loyalty ng militar? Ang importante dyan, meron ba silang mass base? Kaya ba nilang palaganapin ito, yung ma-penetrate lahat ng sektor ng lipunan? Sa tingin ko sa ngayon, wala. So, ingay ang gagawin nila. Ingay, magpapapansin, pero ang tanong, is it enough to demolish the structures of society and the state? I don't think so. Marami naman magugulo ngayon kahit saan. Sa Thailand, may giyera sa Cambodia. Amerika, magulo. Lahat ng political systems ngayon, mukhang ngayong panahon, maraming disturbances. Sa atin yan ang ating disturbance. So, as to whether it's going to lead to a regime change, I don't think so. Pero yun pong pag pinagbatayan natin yung mga trend nung nakakalipas na panahon, yung ganito katagal na hindi namamatay yung usapin ng destabilization, usually ano yung mga sumusunod na eksena? Alam nyo kasi, ibahin natin nung panahon ng EDSA, wala pang social media nung panahon na yon. Oo. Nung mga kudeta, walang panahon, wala pang social media noon. Ngayon meron na. At ang ginagawa ng social media, maraming anggulo eh. Ang isa, dapat pag-aralan ngayon sa journalism at saka sa communication. Ang isang ginagawa nila, pinapaingay nila ang mga tao. Pero ang iba naman kasi, pag naka-vent na sa social media, tapos na. Nagra-rally sa social media, doon nagra-rant. Pero hindi naman pupunta sa ayaw mainitan. Di ba? Yun na nga, yung sinasabi ko na, ang akala natin kasi, ang hindi lang pinapaniwalaan ng gobyerno, pero hindi rin pinapaniwalaan ng kritiko ng gobyerno. Meron ganung klase ng sistema na ngayon eh. It's so because people have been hoodwinked for a long time by narratives from both sides that people no longer believe easily. So, kahit pa ang lagi lang natin nakikita, wala silang trust sa gobyerno. Wala rin naman silang trust sa oposisyon. Wala rin naman silang trust kay Sara. Wala rin silang trust kay BBM. Right? So meanwhile, anong gagawin nila? Kakain pa rin tayo. Kailangan natin magtrabaho. So yun ang naging epekto ng social media. Naging maingay tayo virtually, pero pagdating sa actual warm body protest, nawawala din. Okay? So yun yung nangyari. Naging very virtual, cyber politics. Lahat, no? Pinagdudahan. Duda na lahat kasi basta ayaw mo sinasabi. Ayaw namin kay BBM pero ayaw naman kay Sara. Yeah. Okay? Pero sa lahat ng mga stories, mga narratives na ito, Prof, how should we approach it? Tayo bilang mga boboto sa 2028. Siyempre, hindi naman ito mamamatay hanggang 2028. Alam mo tayo mga sinasabi natin, tayo enablers of awareness, katulad yung sa media, ako sa academia, although nagbablog din ako. I think it is a responsibility to push for the truth. We should always make sure that we don't get lost in the optics as well. Malaki ang responsibilidad ninyo sa media at kami sa academe to be the balancer, to be the source of sanity here. Kaya ngayon ang sinasabi ko lagi sa mga kasamahan ko sa universidad, dapat pumapasok na sa social media, tayo nagpapakita ng kung ano yung totoo. And just to give you an example, yung word na insertion na lang, di ba? Dinidemonize natin niya yung insertion. Pag sinabi insertion, parang napaka-nega kaagad ang dating. Samantalang sa totoo lang, insertion is a form of an amendment to the budget process. Yes. It's a budget process. But since when we speak about it, it's as if it is wrong. Yun ang dapat pagdating sa pagre-report, pagdating sa pag-uusap, dapat ipaliwanag natin sa tao. Hindi dapat tayo na ang mali insert, mismo si Toby Chanko kanina interview sa radyo, yun ang sinabi niya, ang insertion technically hindi mali. Ang mali yung insert mo tapos papakinabangan mo sa sarili mo. Kasi may mga items kasi sa NEP, for example, na hindi nakikita ng agencies. Pero ikaw bilang congressman, nakita mo kailangan ng distrito mo, di-amend mo yung budget pagdating sa Congress, i-insert mo.
there are many ways of amending. Inserting, deleting, di ba? Adding. These are amendments. Ang masama, mag-insert ka na hindi para sa bayan, kundi para sa sarili. Yun ang mali. But when we talk about it in our discourse, we think that every insertion is wrong. Hindi naman ganon. But that is the discourse. I study my area is political communication. I study how it is reported, how it is being talked on radio, how it is being commented. Alam, kilala kita, Maricel. Talagang ikaw, nililinaw mo yan. Pero may mga kasamahan kayo sa industriya na hindi ganyan. Oo. Ay nako, noted yan, Prof. Marami pong salamat, Prof, ha. Medyo kinapos lang po kasi talaga tayo sa oras. But thank you so much for joining us this evening. Thank you, Prof.